Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sige po, ayaw po muna yung manalangin bago tayo dumako sa mensahe. Let's pray. Ama naming Diyos na dakila, mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito na ipinagkaloob mo. Binigyan mo kami ng oras para manambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa pag-iingat mo sa amin sa buong maghapon, sa aming mga ginawa, sa aming mga pinuntahan. At ganoon din Panginoon, salamat sa kalakasan na meron kami hanggang ngayon para pagsalu-saluhan ang inyong salita sa gabing ito. Lord, dalayan ko po na patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Anumang karumihan nakita mo sa aming puso at isipan, ay pakalinisin mo po. Ako po bilang maghahatid ng mensahe sa gabing ito, ay tago mo ako sa iyong sa likod ng iyong krus at dalayan ko ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, ang siyang lumukob sa mga bagay na ito. At dalayan ko, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa amin, sa makikinig, maging sa aking na tagapagsalita mo. Gamitin mo po ako, bigyan mo po ako ng katalinuhan. Wala po akong kayang sabihin, kundi sa inyong tulong, awa, at leading, ay magagawa ko na matagumpay ang mga bagay na ito. Ikaw po mag-ingat sa mga kapatid namin na wala pa, at hahabol, para sa pananambahan sa midweek service sa gabing ito. In Jesus' name we pray, Amen. Buksan po natin yung ating mga King James Bible sa Genesis, chapter 32, verse number 6, and verse number 7. Genesis 32, verse 6 up to verse 7. Basahin ko po ang sabi ng Bible. And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and 400 men with him. Verse 7, Then Jacob was greatly afraid and distressed, and he divided the people that was with him, and the flocks, and herds, and the camels, into 2 bands. Maaari na po kayong magsiupo. Bago po tayo magpatuloy, ako po nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, sa ating pastor, sa privilege na makapag-preach sa likod ng pulpitong ito. So as we can see, sa ating binasa, sa Genesis chapter 32, particularly in verse number 6 and verse number 7. So this is the time that Jacob and his brother Esau will meet again. Magkikita muli sila. Ano po? So ito po yung isang istorya ng magkapatid na kung saan ang bawat isa sa kanila ay paborito ng kanilang magulang. Yung kanilang nanay at yung kanilang tatay. Si Jacob at si Esau. Si Esau ang panganay, ano po? At si Jacob naman ang bunso sa twin brother na ito. So makikita natin si Esau ang paboritong anak ni Isaac. Tama po ba? Si Esau ang paboritong anak ni Isaac. Samantalang si Jacob naman ay paboritong anak ni Rebecca, ng kanyang nanay. So alam natin yung storya ng dalawang magkapatid na ito. Alam natin kung paanong dinaya ni Jacob o ni Jacob ang kanyang kapatid na si Esau. So balikan po natin yung Genesis chapter 27. Genesis chapter 27, makita natin kung gaano kapaborito ni Rebecca ang kanyang anak na si Esau. Ang sabi rito sa verse number 5, And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son, and Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. So this is the time na nagsasabi na si Isaac, kumbaga
meron na siyang pamamaalam. Ano po? At ang kanyang utos sa kanyang anak na si Iso, ikuha mo ko ng venison. Ano po? At kakainin ko to. Yun ang request ng tatay niya si Isaac. But Rebekah heard it. Di ba? Sabi nga, and Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son, and Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. So nangyari nga, pero una, yung tinatawag na birthright, kung paanong nadaya ni Jacob ang kanyang kapatid sa birthright. No? Nung nagugutom na si Esau, sabi niya, aanin ko ba to? Baka mamatay ako kapag di ako nakakain. Ano po? Minsan sa ating buhay, meron tayong tawag doon, kino-compromise para lang mangyari sa atin yung isang bagay. O makuha natin ang isang bagay. Then ito yung second time that Jacob deceived his brother Esau, na kung saan sinabi nito ni Rebekah. No? Makikita mo rito na kasalanan din ng nanay niya eh. Palibhasa'y paborito. Ano po? So ang sabi ni Jacob dito, paano mangyayari yun? Yung skin ko ay makinis, kutis baby. You know? So ang ginawa ni Rebekah sa verse 16, and she put the skins of the kids of the goats upon his hands and upon the smooth of his neck, and she gave the savory meat and the bread which he had prepared into the hand of her son Jacob. So ito yung ginawa ng nanay. Ito yung kumbaga pagiging konsentidor ng kanyang nanay na si Rebekah kay Jacob. Makita natin hanggang sa nadala niya yung bagay na yon. So that time, nangyari ang mga bagay, nadaya ni Jacob ang kanyang tatay na si Isaac. Nung una, nagdududa pa ito sa kanya, parang hindi ito si Esau eh. No? Parang ang nabobosesan niya si Jacob. Ano po? So anong nangyari? Nabigay niya yung venison, kinain ni Isaac. Then, binigay yung blessing. Yung blessing na gustong makuha ni Jacob kay Isaac. So after that, ginawa rin ito ni Esau. Siyempre siya yung sinabihan eh. Yung unang sinabihan. Pagbalik niya kay Isaac, sabi niya, nakarating na dito si Esau ah. So ang sabi ni Esau, hindi ako yon. Si Jacob yon. No? So makita natin dito, why Esau get mad to his brother Jacob. Una, dahil sa birthright. Pangalawa, dahil sa blessing. Amen? Kaya makita natin, nung time na nangyari ang mga bagay na yon, nung time na matapos ibigay yung blessing kay Jacob, and then binigyan din naman si Esau, pero mas higit yung kay Jacob, kasi yun talaga yung para kay Esau eh. Ano po? Nung nangyari ang mga bagay na yon, Rebekah sent Jacob sa kanyang mga kamag-anak. Kumbaga pinatakas siya. Ano po? Hanggang lumaon ng lumaon ang mga panahon, yun na. At hindi na muling nagkita ang magkapatid na si Jacob at Esau. So the title of our message tonight, what do you do when your wrongdoings come to mind? Ano po? What do you do when your wrongdoings come to mind? Kumbaga, kung isasalin natin sa Tagalog, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa natin kapag yung mga atraso, alam mong atraso na meron tayo, ay binibisita ang ating mga isipan. Yung mga atraso na meron ka at meron tayo, ay bumabalik sa ating mga nakaraan. Ano po? Kagaya nitong si Jacob, malaki ang kanyang atraso sa kanyang kapatid. That's why makita natin dito sa verse 6,
Wala pong directly na utos ang Diyos kay Jacob na makapag-meet siya kay Esau. Kundi ang utos ng Diyos ay na pabalikin si Jacob sa kanyang homeland, no? Doon sa Canaan, bandang Canaan, if I'm not mistaken. Ano po? Yun po ang pinakautos. But, ito po yung nangyari. In verse number 1, and Jacob went on his way, and the angels of God met him. And when Jacob saw them, he said, this is God's host. And he called the name of that place Mahanaim. And Jacob sent messengers before him to Esau, his brother, unto the land of Seir, the country of Edom. Verse 4, and he commanded them, saying, thus shall ye speak unto my lord Esau, thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban, and stay there until now, and I have oxen and asses, flocks, and men servants, and women servants, and I have sent to tell my Lord that I may find grace in thy sight. So makita natin dito na gusto niya na makipagkita sa kanyang kapatid na si Esau. Ano po? Kasi ang laki ng atraso niya eh. But makita natin in verse number 6, and the messengers returned to Jacob, saying, we came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and 400 men with him. So kaya yung takot ni Jacob, makita natin doon. So verse number 7, then Jacob was greatly afraid and distressed, and he divided the people that was with him, and the flocks and herds and the camels into 2 bands, and said, if Esau come to the one company and smite it, then the other company which is left shall escape. So makita natin doon na dinivide niya yung kanyang family, no? Para kung meron mang ma-smite, meron mang mapinsala, makakatakas pa yung iba. Ano po? So ganun yung ginawang taktika ni Jacob. Talagang takot na takot siya. Makita natin yung takot niya ay ganun na lamang. So what do you do when your wrongdoings come to mind o to our mind? Ano po? Minsan po kasi ito ang nangyayari. Number 1, fear forces you to bury your guilt. Fear forces you to bury your guilt. No? Dahil sa guilty siya sa nagawa niya kay Esau, to his brother. Makita natin na nagtago at ng ibang lugar, ng ibang bayan, itong si Jacob. Hanggang sa pumunta siya sa kamag-anak niya si Laban. Hanggang sa makilala niya yung kanyang mga asawa. Ano po? So makita natin, fear forces you to bury your guilt. Ang takot po, ipupuwersa tayo niyan o ifo-force tayo niyan na ilibing yung ating mga guilt. No? Kumbaga sa ating isipan, magkakaroon ng forced forgetfulness sa ating mga atraso. Meron po ba tayong mga atraso sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kakilala, kaibigan? O kaya, yung sabi nga nung last Sunday sa ating mga ka-churchmate, na every time na naiisip mo to, every time na binabalikan ka nito, talagang hindi ka ma-peace at mind. Hindi tayo mapakali. Kundi takot yung ating nararamdaman. Takot yung palaging sinasabi ng ating isipan. Because fear forces you to bury your guilt. Ano ang nangyayari? Letter A, you act as if nothing happened. You act as if nothing happened. Kumbaga dahil sa forced forgetfulness, dahil sa pilit, pinwersa natin na kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan, mga kasalanan natin, mga transgression natin, mga offenses natin, mga minamahal. No? You act as if nothing happened. Yan po ang nilalagay sa isipan natin ng kaaway ng Satanas. Parang walang nangyari. Kung umakto tayo, parang walang nangyari.
Parang wala kang ginawang kasalanan. Parang wala akong ginawang kasalanan. Ano po? At yung takot, yan ang ginagawa sa atin, mga minamahal. You act as if nothing happened. No? Parang wala lang. Pwede kasi tayo magkunwari eh. Di ba? Pwede kasi nating dayain. Kagaya ng ginawa ni Jacob. Pwede nating dayain yung ating isipan, mga minamahal. Yung ating isipan, mga minamahal, kahit ano, pwede natin ilagay dyan eh. Amen? Kahit ano, pwedeng pumasok sa ating isipan. So dahil sa forced forgetfulness, fear forces you to bury your guilt. Ang nangyayari po, ganyan mga minamahal. Umaakto tayo na parang walang nangyari. No? Parang isang krimen na nangyari. Parang isang parang isang krimen na nangyari. Walang nakakita. Dahil walang nakakita, so ano ang magiging aksyon ng isang tinatawag na suspect? Ang gagawin niya, he act as nothing if happen. Mag-aakto siya na parang walang nangyari. Kumbaga, at the back of his mind, or at the back of her mind, at the back of our mind, ang ginagawa natin, edited. Ine-edit natin. No? Kung mapapansin nyo, ito po ay connected sa ating last theme, last month, about lying. Di ba? Kumbaga, parang walang nangyari. Parang hindi mo nagawa ang bagay na ito. Porket walang tawag dito, hindi porket walang nagre-react, hindi porket walang sumisita, hindi porket walang nagsasabi, you act as if nothing happened. But remember, mga minamahal, the Holy Spirit, is grieving. The Holy Spirit, ano po, yan ang bumabagabag sa puso ng bawat isa. Because our body is the temple of the Holy Ghost. Amen? Yan po ang sinasabi sa Bible. Our body is the temple of the Holy Ghost. Malamang that time, bagamat si Jacob ay nakalayo kay Esau, hypothetically, marahil ganito ang kanyang nasa isipan. No? Pino-forget niya yung mga nangyari. Inaalis niya sa kanyang isipan. Hanggang sa naglingkod siya kay Laban, pinaglingkuran niya yung anak ni Laban ng 2 times. Amen? So makita natin, mga minamahal, pag tayo ay nag-act ng isang bagay na parang hindi nangyari sa ating buhay, it is a sin. No? It is a sin. Ganyan po kasi ang ginagawa ng takot sa mga kasalanan natin sa nakaraan. Ganyan po ang binibigay ng takot sa mga kasalanan natin sa nakaraan. Ayaw nating mabuksan. Ayaw natin, kumbaga, gusto natin mawala na yan sa ating isipan. Pero, mga minamahal, bibisita at bibisita yan. No? Ano ang ginagawa natin noong mga time na yon? Nung binibisita ka ng mga atraso mo. Anong ginagawa natin noong mga time na yon? Nung binibisita ka ng mga kasalanan mo sa ibang tao. No? Last Sunday, yung kay Jonah, di ba? Kumbaga, ayaw niyang maligtas yung mga taga Ninive. Ano po? Kasi may atraso sila sa kanya. Ito naman, may atraso talaga si Jacob. No? Ilagay natin yung ating sarili na tayo talaga yung may atraso. Ano po? Every one of us, meron tayong mga ganyan sa ating buhay. No? Mga isipin mo, sino yung kaaway mo dati? Ano po? Kailangan mong balikan yun. Kailangan natin balikan yun. Mga kaaway mo sa labas, nakaalitan mong kapamilya. Ano po? Kasi, hindi po pwedeng isi-share mo lang ang gospel
dun sa gusto mo. Dun sa gusto natin. No? Yun nga, yung last Sunday pinakita kay Jonah pinakita ng Diyos kay Jonah yung mga bagay na dapat niya nga gawin. Ano po? But because of the offenses, ayaw niyang gawin yung bagay na yun. Because something that happened in the past, no? At talagang brutally, yung mga tao dun sa Nineveh. Kaya ayaw niyang maligtas ang mga taong ito. You act as if nothing happened. How many years o ilang dekada na nakaimbak yan sa ating isipan. At ilang dekada na rin, at the moment of your life, maaring morning, maaring afternoon, o maaring gabi-gabi, binibisita ka. No? At tinatakot ka ng isipan mo. Wala naman nangyari. Hayaan mo na yun. Tapos na yun. Tapos na yung bagay na yun, walang nangyari. Kalimutan mo na. Yan ang sinasabi sa ating isipan. Yan, mga minamahal, ang ginagawa ng kaaway na Satanas. Para magpatuloy tayo sa takot sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Mga minamahal, kahit ano pong limot natin sa bagay na yan, kahit lumipas pa ang nakaraan, babalik at babalik din yan sa ating isipan. Kahit tumanda ka pa. Ano po? Sabi nga natin noong nakaraan, the last time that I preached, na ang ating isipan, malakas yung memory niyan. Bagamat pag nagkakaedad tayo, nababawasan yung memory, no? Ako, pansin ko, nababawasan yung memory ko eh. Kapag nagno-notes every Sunday, every service, talagang word by word eh. Malilimutan mo agad eh. Hindi mo na maalala yung isang sentence eh. Pagka ganun mo, okay. Hindi mo na maano eh. No? Short memory na. Meron ng memory gap. Ayo po. Pero itong bagay na ito, mga minamahal, you will never ever, we will never ever forget these things. No? Lahat na nangyari, maaalala natin yan sa ating isipan. No? Pag tinanong ka, ano ka, nung bata ka? Ganito, ganyan, nung 6 years old ako, nung 8 years old ako, ganito nangyari sa akin. Ganito yung karanasan ko. Ganito yung magandang nangyari sa akin. Ganito yung pangit na nangyari sa akin. O di ba naaalala mo pa? Naaalala pa natin? Kahit pa na tayo ay mag-act as if nothing happened, our mind always remind us. Letter B, mga minamahal, mga kapatid, you try to escape reality. You try to escape reality. No? Fear forces you to bury your guilt. You act as if nothing happened. Letter B, you try to escape reality. Sinusubukan mong takasan yung talagang nangyari. Sinusubukan mong takasan sa iyong isipan yung iyong mga kasalanan. Sinusubukan natin takasan yung reality, yung katotohanan talaga, mga minamahal. Amen? Amen. We try to escape. We use many things, many methods in our mind na paano ko ba matatakasan to? Itong realidad na ito na nangyari sa aking buhay. Itong kasalanan na to na nagawa ko sa aking buhay. Siguro ganito gagawin ko. Magpa-party ako. Ito siguro gagawin ko. No? Magpapakasaya ako sa aking buhay. Ito siguro ang gagawin ko. Lalayo ako sa tao na to. Pero mga minamahal, makita natin hanggang huli, ginawa ni Jacob yung dapat gawin. Amen? Amen. Ginawa niya yung tamang gawin.
Kahit lumayo ka pa sa lugar na kahit lumayo ka pa sa lugar na kung saan ka naroon. Ano po? Ibahin mo man yung place, ibahin mo man yung lugar, kahit ilang milya pa yan, ilang kilometers ang layo niyan. Di ba? Kahit yung mga mamamatay tao, kasi nung araw, wala pang CCTV. Di ba? Wala pang mga bagay, equipments, na pwede mag-witness sa isang pangyayari. Maging tama man o mali. No? Kadalasan ang ginagawa ng mga ito ay nangyayari mostly sa mga nakakapatay. Anong ginagawa nila? Umuwi sila ng probinsya. Diba? O iba, yung mga politiko, nangingibang bansa. Diba? Umuwi sila ng probinsya. Pumupunta sila sa ibang lugar. Kung hindi naman probinsya, syempre kapag probinsya, tatanungin ka, anong probinsya nyo? Tatanungin ka ng mga investigador, saan ka nakatira, kung saan yung province nyo, yung mga kamag-anak mo. Ano yan? Kukultivate nila yan. Hukain nila yung nakaraan mo o kung saan ka minsan naglagi. Di ba? Aalamin yan ng mga forensic. Yung sa mga yung mga detective o yung mga basta yung mga nakakaalam sa bagay na yan. Amen? Amen. Minsan, pupunta pa ng ibang lugar na hindi mo pa napupuntahan kung saan pwede kang magtago. No? You try to escape reality. Tinatry natin, we try to escape reality. Doon sa totoong nangyari. Doon sa talagang atraso natin na nagawa natin, mga minamahal. Ano po? Pilit natin just like Jonah in the Bible. Di ba? He made a fare to go to Tarshish to escape the reality. Amen? He escaped the reality. Dun sa dapat niyang puntahan, Nineveh. No? Why? Kasi hindi naman siya titigilan ng Diyos eh. In fact, kahit nandun na siya, papunta ng Tarshish, yung journey niya, yung sinasakyan niya, papuntang Tarshish, ano nangyari? God reminds him. Ni-remind pa rin siya ng Panginoon. So ano nangyari? He did not escape the reality. No? Kahit anong gawin natin, kahit i-divert natin yung buhay natin, kahit i-divert natin yung talagang nangyari, ang reality, mga minamahal, magpaparamdam at magpaparamdam pa rin sa'yo. Magpaparamdam at magpaparamdam pa rin sa atin. Amen. No? Yung letter A, letter B, yung mga bagay na yan po ay kinapalolooban ng takot. Dahil dyan natatakot tayo. Dahil sa ating ginawa. Dahil sa ating nakaraan. No? Kaya nga nagsisinungaling ka eh. Kaya nagsisinungaling tayo eh. Ano po? Para maka-escape sa tunay na nangyari sa ating buhay. Mga kapatid, kahit anong gawin nating escape sa reality, kahit anong gawin nating takas, eskapo, no, pagpuga sa realidad na nangyari sa ating buhay, kasalanan man yan o hindi, atraso man sa ibang tao, and mostly atraso natin sa Diyos. Yung kasi yun eh, yun yung pinaka root cause, yun yung pinaka nun, mga minamahal, atraso natin sa Diyos. Hindi lang sa mga tao, hindi lang sa tao. Amen. No? Kahit anong escape natin dyan, babalik at babalik yan sa ating isipan. Bibisita at bibisitahin ka pa rin. No?
ang nakakaasar nga di ba? Alam natin ito sa ating bawat isa. Bibisita ito sa time na hindi mo to naiisip. Amen? Babalik ito sa time na hindi mo naiisip. Pupuntahan ka nito sa isipan mo. Ano po? So ano mangyayari? Takot. Mabagabaging ka. Kahit you act as if nothing happened, kahit you try to escape reality, ganun pa rin mga minamahal. Babalik at babalik pa rin yung mga bagay sa ating nakaraan. Amen? As a saved person, we escape the punishment of hell. Amen? By our Lord Jesus Christ. Sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa. But, in the case of our sin, mga minamahal, do not try to escape reality. Huwag nating itry, huwag nating subukan, natakasan yung tunay na nangyari. Why? Kasi tayo rin na mahihirapan. Tayo rin, mga minamahal, ang tatagal sa bagay na yun. Amen? Kaya nga napakaganda ng preaching last Sunday, yung about kay Jonah. No? Huwag nating isipin, huwag lang nating sarilinin yung kaligtasan. Amen? Ibahagi rin natin ito dun sa mga tao na kung saan may atraso sa atin. Mahirap yun. No? I for one, mahirap yun. No? Pero nung nakikinig ako last Sunday, naalala ko yung mga kaaway ko nung bata ako. One time nga, nakita ko yung isa talagang inabutan ko ng trucks. No? Medyo, kinakabahan ako. Diba? Kasi, munti kami magpang-abot Pero inabutan ko siya ng trucks. Natuwa naman siya that time. Kasi before naman, bago ko siya naging enemy, talagang hindi ko naman siya close friend. Ano lang, tawag dito, friend of friends. Parang Facebook no? Friend of friends. No? Kaya ako siya nakilala. So, dati yun, nung street preaching, inabutan ko talaga siya ng gospel tracts. At one time, nakikita niya na ako, binabati niya na ako. Di ba, ang sarap sa pakiramdam? Yung binato ko dati ito Nung dumaan sa amin Pero, sabi ng Bible, love your enemy. No? And we cannot escape from reality sa bagay na yan, mga minamahal. Hindi natin matatakasan yan. No? Kumbaga, pag nakita mo siya, ganun lagi ang mo sa isipan mo. Ganun lagi ang reaksyon. Ganun lagi ang mapasok sa isipan mo. And letter C, fear forces you to bury your guilt. Letter C, you adjust your conduct just to appear right. You adjust your conduct just to appear right. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, mga minamahal, kumbaga, para kang nag-reboot, para kang nagsimula muli. Para kang nag-umpisa ulit. Pero, ang danger po sa bagay na ito, walang repentance. Amen? Walang pagbabago na nangyari. Walang sorry na nangyari. Kumbaga, you make a new conduct of your life. Nag-adjust ka para mag-appear lang na malinis ka. Right ka sa lahat ng tao. No?
Ganyan ang ginagawa ng mga unsaved, mga minamahal. Dapat po hindi masumpungan na tayo ay namumuhay sa ganyang bagay. Na meron tayong nagawa na kasalanan, then, dyan na lang yan, okay na yan dyan, magbabago ka. Hindi po. Ang turo ng Biblia, repentance. Kailangan natin mag-repent. Kailangan natin magsisi sa ating mga nagawang kasalanan, sa ating mga nakaraan, sa ating mga pagkakamali, mga minamahal. Kasi po, hindi po matatahimik ang ating isipan. Hindi po mapapayapa ang ating puso, ang ating buhay. No? Yung mga sabihin natin yung mga unsaved nang gumawa ng karumal-dumal na kasalanan. No? Di ba, yung mga mapapanood natin sa movie, last na to, tapos magbabagong buhay na ako. Di ba? Last na raw, pero yung last na yon, bank robbery pala. Di ba? Yung last na yon, last hold up na pala. No? Paano kung yung last na yon, last mo na talaga? Di ba? Naisip ba natin yon? Last na tong sin na to. Ano po? Kakalas natin, mga minamahal, na wala na yung tsansa na tayo ay magrepent. Na wala na yung tsansa na tayo ay makapagbago. Ano po? So, ganun po mangyayari. You adjust your conduct just to appear right. Para lang makita na maayos ka. Para lang makita na nagbago ka. Hindi po. Hindi po pwedeng mangyari yung ganung bagay. I mean, hindi po katanggap-tanggap. Ayan. Sa harap ng Panginoon yung ganung klaseng bagay. Yung ganung klaseng pamumuhay. No? Kahit i-bury mo, kahit ilibing mo yung mga guilt sa nakaraan. Ano po? Parang ano lang yan. Parang basura. No? Na tinago mo sa isang lugar na walang nakakaalam. Pag sumingaw yan, ano po, mas mabaho. Amen? So ano ang challenge sa atin, mga minamahal? Ang challenge po sa atin, don't let your fear force you to deny. Don't let your fear force you to deny. Kumbaga, wag nating hayaan na yung ating mga takot ay i-force tayo na i-deny yung tunay na nangyari. Mga minamahal. Ano po? Huwag nating hayaan na yung ating mga takot ay i-force tayo na hayaan na lang natin ang lahat. Hayaan na lang natin ang nakaraan. Let us act. Nothing happened, as if nothing happened. Let us try to escape reality. Let us adjust our conduct in our life to let people see na tayo ay malinis sa kanilang harapan. Ano po? Hindi po pwedeng ganun, mga minamahal. Huwag nating hayaan, huwag nating payagan sa ating Christian life na ganun ang mangyari sa ating Christian journey. Why? Kasi po, kahit itago natin ang lahat ng bagay, bukod sa alam ito ng Diyos, bukod sa alam ito ng Diyos, walang makakatakas sa Kanya. The eyes of the Lord na nasa lahat ng lugar, no? Sa mga gumagawa ng mabuti at kasamaan, mga minamahal, hindi po magiging maayos ang ating puso sa harapan ng Diyos. Hindi rin tayo makakapamuhay ng tahimik. Ano po? Sa ating isipan. Hindi po, mahirap pong mamuhay ng ganon.
Amen? So instead, number 2, ito po ang magandang gawin. Faith empowers you to do what is right. Faith empowers you to do what is right. So the time that Jacob going to meet his brother Esau, makita natin natatakot siya. No? Kasi nga naman meron siyang ginawa na hindi maganda sa kanyang brother. Ano po? Pero in chapter 33, makita natin dito na nagkita na sila. No? Kasi sabi ba naman doon sa verse number dito sa 32, di ba? Sinabi na merong kasama nga 400 men servants. Makita natin yung sinabi nung servant ni Jacob na bumalik sa kanya. And when Jacob saw them, he said, "This is God." So he called the name of that place Mahanaim. And Jacob sent messengers before him to Esau, brother, and to the land of Seir, the country of Edom. And he commanded them, saying, "Thus shall ye speak." So after he said all these things, ayun, yung verse 6 pala, and the messengers returned to Jacob, saying, "We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and 400 men with him." So talaga nakakatakot. Kaya nga naghanda si Jacob. Makita natin na inayos niya yung kanyang family. No? Dahil sa utos ng Diyos na bumalik ka sa iyong lugar. At naisip din ni Jacob na balikan ang kanyang kapatid. Makipagkita sa kanyang kapatid. Ano po? Ito yung nag-push kay Jacob sa bagay na ito. Kasi alam niya may atraso siya. Alam niya marami siyang kasalanan kay Esau. Amen? Faith empowers you to do what is right. At kung tayo ay tutubuan ng pananampalataya sa ating puso, mga minamahal, sa Diyos, sa mga bagay na ito po ang magbibigay kalakasan sa atin para gawin yung tama. Amen? So ano nag-push kay Jacob? Alam niya may atraso siya. Alam niya nagkamali siya sa kanyang kapatid. That's why ginawa niya, plinano niya na makipagkita sa kanyang kapatid. Chapter 33, Genesis chapter 33, verse 1, and Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau came, and with him 400 men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the 2 handmaids. Ano po? And he put the handmaid and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost. Verse 3, and he passed over before them, and bowed himself to the ground 7 times, until he came near to his brother. No, so sobrang takot, no? Nangayupa pa siya, no? 7 beses. In verse number 5, and he lifted up his eyes and saw the woman. In verse number 4, and Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him, and they wept. Ano po? So makita natin yung ginawa ni Jacob na tama. Makipag-ayos kay Esau. Makipagkita kay Esau. So that's why faith empowers you to do what is right. Letter A, acknowledge that you have made a mistake. Acknowledge that you have made a mistake. Amen? First things first, make a firm decision before God. Acknowledge natin na tayo ay nagkasala sa Kanya. At dun sa mga tao na nagawan natin ang kasalanan. Amen? Ganun po mga minamahal. O i-acknowledge lang natin yung bagay na yun. Look at here sa ginawa ni Jacob. Ang ganda ng kanyang ginawa. Amen? Binalikan niya si Esau. Pinuntahan niya si Esau. Bagamat natatakot siya,
Kasi nga naman, kumbaga, parang kinuha mo yung mana niya. Di ba? Para sa kanya yun eh. Para kay Iso yun eh. Amen? Pero, ginawa niya pa rin yung tama. Why? Because faith empowers you to do what is right. Acknowledge that you have made a mistake. Ganun lang po yun. Magpakumbaba po tayo. Pag-pray natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman ako ng humble heart. Ito yung mga kasalanan ko. Ito yung mga tao na kung saan may mga atraso ako. Gusto ko silang ma-save. Gusto kong maging maayos uli sa kanila. Patawarin man nila ako o hindi. Pagbigyan man nila ako o hindi. Hihingi ako ng tawad sa kanila. Sa mga atraso ko. Hello? Acknowledge that you have made a mistake. Minsan kasi, nauunahan tayo ng takot. Di ba? Pakita natin yung takot ni Jacob dito. Nag-prepare siya. Pero makita natin in verse number 4, di ba, sa chapter 33. And Esau ran to meet him and kissed him to his neck. Ano po? Niyakap niya. Ano po? Hinalikan niya. At umiyak pa si Esau sa kanya. Ibig sabihin, kung ginawa niya yun na maaga, mas maaga. No? Kumbaga, makita natin na papatawarin siya ni Esau. Hello? Ganun naman ang ating Panginoon, amen? Ganun naman ang ating Diyos. Papatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At ganun din, kung nagkasala tayo sa kapatid natin, sa loob man o sa labas, ng ating gawain sa lugar na ito, no? Makakatanggap at makakatanggap tayo ng forgiveness. Why? Yan ang sabi ng Panginoon eh. Di ba sa 1 John 1:9? Confess your sin. Di ba? Confess natin. Sabi sa 1 John 1, verse number 9, if we confess our sins, He is faithful and just, no, to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nakita natin mga minamahal na God is faithful. Amen? He will forgive us. But don't forget that He is just. No? Humingi ka ng tawad doon sa tao na yon, huwag nating aasahan na yung kumbaga dun sa place mo, makuha mo yung gusto mo. Amen? Siyempre, mag-a-adjust pa yan eh. Di ba? Pwedeng ganito rin, kay Esau, pwedeng hindi ganun naman. Hindi kasi pare-pareho ang tao eh. No? Depende sa laki o liit na nagawa mong kasalanan. Amen? Pero kung gagawin natin yung tama, kung itutulak tayo ng ating pananampalataya, bibigyan tayo niya ng lakas para gawin yung tama. Acknowledge that you have made a mistake. Confess and forsake it. And ang lagi sinasabi sa pulpitong ito. Confess, we need to confess and forsake it. Forsake it, mga minamahal. And letter B, stop carrying the burden of your past. Stop carrying the burden of your past. Hindi ka ba nabibigatan sa dinadala mo? Sa iyong nakaraan? Hindi ka pa ba nabibigatan sa mga dalahin mo sa iyong puso? Sa mga dalahin natin sa ating puso? Di ba? Hindi ba tayo nagsasawa? Paulit-ulit itong bumabalik sa ating isipan. Paulit-ulit itong binibisita ang ating isipan. No? Yung ating mga atraso. Mga minamahal, mga kapatid. Stop carrying the burden of your past. Kasi, alam naman natin, kapag may burden, mabigat. Amen? Kapag may burden,
tatagal ka. Tatagal tayo sa paglalakad. Amen? Remember the Lord Jesus Christ, He did not carry only the burden, but our sin. No? Yung kasalanan ng sanlibutan. Imagine, ang kasalanan ng sanlibutan. Yung isang tao pa lang na makasalanan, mabigat na. Ano po? Sa harapan ng Panginoon. Why? Kasi hell ang penalty nito. Impyerno ang kabayaran nito. How much more? Lahat ng tao. Most especially, doon sa sasampalataya. Di ba sabi din sa 1 Timothy 4:10 or 2nd, mostly, ano po, yung bagay na yon, He carried the cross. He carried our sin on the cross, mga minamahal. Pero makita natin sa 1 Timothy 4:10, ano po ang sabi ng Bible? Ayan. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Ano po? Sabi diyan, especially doon sa sasampalataya. Yes, namatay ang Panginoon para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Pero yung makaka-receive lang ng forgiveness, genuine forgiveness, coming from the Lord God, especially of those that believe. Amen? So, ganun din mga minamahal. If we stop carrying the burden of your past, pag hininto natin yung pagkikerry nito at inilagay natin sa paanan ng Panginoon, binigay na natin sa Panginoon, ano po? Tsak ang kapayapaan, tsak ang kagaanan ng loob ay mararamdaman mo. Why? Kasi binigay mo na sa Kanya lahat eh. Sinurrender na natin lahat sa Kanya eh. Crucify na natin lahat sa Kanya eh. Amen? Talagang gagaan ng loob mo. Talagang magiging payapa na ang puso mo. At kaya kahit anong gawin mo sa ministry ng Panginoon, mapa soul winning, song leading, preaching, what else? Kahit ano na meron sa ministry ng Panginoon, hayag ka na magagawa mo ito. Amen? Wala kang tinatago sa puso mo, wala kang pag-aalinlangan sa ginagawa mo, kung ito ba'y katanggap-tanggap sa Lord. Why? Kasi ginusto natin eh. Ginugusto mo na mamuhay. Pinapractice mo yung holy living na sinasabi sa Peter, sa aklat ni Pedro. Di ba? Pinapractice natin yung mga bagay na yun, mga minamahal. So stop carrying the burden of your past. No? Kuba ka no. Tignan mo yung spiritual na kaluluwa mo. Kuba na, kakabuhat mo dyan. Nakukuba ka na. Di ba? Wala kang osteoporosis physically. But spiritually, nagkakaroon ka. Why? Because you carry the burden of your past na pwede mo namang i-confess and forsake sa harapan ng Lord. Mga minamahal, sa ating pong pagsasara, sa ating conclusion, as I close this message, our minds are open, yet we often hold on to painful thoughts that do not belong there. Our minds are open, yet we often hold on to painful thoughts that do not belong there. Now that we know how to free our hearts and minds, let us choose what is right before God, so we may walk in peace along our Christian
journey. Our minds are open. Itong isipang pong ito, bukas ito sa lahat ng bagay. Yet we often hold on to painful thoughts that do not belongs there o do not belong there. Pero may mga bagay, bagay na di dapat nakasilid sa ating isipan. Lalo na yung mali, lalo yung kasalanan. Amen? Now that we know how to free our hearts and minds, now that we know how to free our hearts and minds, let us choose what is right before God, so we may walk in peace along our Christian journey. At yan po ang ating conclusion. Amen? What do you do when your wrongdoings come to mind? Fear forces you to bury your guilt, and faith empowers you to do what is right. Yun lamang po at maraming salamat.